So guys, talagang hindi na po mapigilan ang usong-uso at trending na bahay ngayon. Ito nga pong half cladding. And then ito nga pong i-feature natin ngayon, may tindahan pa. So ito po, nakikita nyo, napakaganda. So full metal po ito. Makikita natin at maayos at maganda ang pagkatrabaho at ang kagandahan nga. Kaya gustong gusto nila ito ay saktong budget lamang ang nagagastos nila. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Alice Morales from Magsaysay, Davao del Sur. Siya po ang owner ng bahay na ito at siya po ay nagpagawa dito kay Sir Raymond, na kung saan siya po ang pwede natin kontakin dito if ever na gusto po natin magpagawa ng gitong nauusong bahay na half cladding, half cement. So ito po, ibinahagi at dinitalye ni Sir sa atin ang bawat mga ginamit na mga hollow block, simento, mga bakal, yero, lahat po, detalyado po ito. Kaya ito po, pakinggan nyo po at ilista nyo na lamang para mapagbasihan nyo rin ang idea sa inyong pagpapagawa ng bahay or pagkumparahan kung ang full concrete or itong ganitong cladding ay halos magkaparehas lang ba ng gastos or malaki ang pagkakaiba. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir Raymond, kung saan siya po yung foreman contractor ng bahay na ito. Ang sukat po ng bahay ni Ma'am Alice ay 10 meters by 6.5 meters. Take note guys, meron po itong floor plan ha, nasa dulo po ng video if ever na gusto nyo pong gayahin. Nandun din po nakalista yung mga materialis na ginamit dito, kaya ito po, siyasatin nating mabuti. So ulitin natin, ayon po sa details ni Sir Raymond, ang sukat po ng bahay na ito ay 10 meters by 6.5 meters. Yan po yung lapad at haba. Ito po ay total of 65 square meters kabuuan. Kinonvert naman natin ito by the feet at lumalabas na 33.3 feet by 21.6 feet. So ito po ay merong tindahan sa harap, nakita po natin sa video. And meron po itong prepared na isang kwarto na maluwang at pwede rin po itong extension na maging dalawa, nasa sa inyo po yan. Sala, kitchen and dining area at CR. So ito po yung view niya at unti-unti nga po nabubuo na ang bahay ni Ma'am Ali sa puntong ito. At ito na nga, talakayin at pag-usapan na natin ang detalye ng mga materyales. So ayon po sa details ni Sir Raymond, ito pong mga hollow blocks ay gumamit siya ng number 4. At ito po kabuuan sa ganitong sukat na bahay ay 400 lamang ang kanyang nagastos dahil ito po ay yung pinaka-basement lamang po. And then sa mga semento naman ay gumamit siya dito ng 65 bags of cement. So ayan po, nakita niya, nakatayo na yung bahay, pinofloringan na, ganyan po ang setup ng paggawa nila. At frame niya ay puro bakal po para siguradong hindi aanayin. Pero gumamit din po siya dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay nakaubo siya dito ng 50 piraso. Sa 9mm ay 50 piraso din. And then sa mga buhangin naman at nakapagpa-deliver daw po siya dito ng 2 dump truck at kasama na nga rin po dyan ang mga pinanambak. So ito sa puntong ito guys, nakita natin buo na po yung bahay. Ayan o. Napakaganda po. And then ito po, talakayin natin ang about sa steel trusses, sa yero, sa gutter at sa mga cladding. Yan po importante at yung mga bakal na ginamit dito. So ito po, ayan. Pag-usapan natin guys, ayon po sa details ni Sir Raymond, dito po tubular ang ginamit. Dito po sa mga wall, ayan nakikita natin at yung frame. Tubular, gumamit po sila dito ng 2x4. At ito po ay nakaubo sila ng 18 piraso. And then guys, gumamit din po sila dito ng 2x3. Ay nakaubos po sila dito ng 18 piraso. And then gumamit ng 2x2, puro tubular po ito 30 piraso at 1x2, 12 piraso. Yan po yung mga gamit na tubular. Which is ito po yung ginamit ng mga division at yung iba po ay sa mga pamakuan. And then dito naman sa trusses. Gumamit po sila dito sa trusses ng puro C-purlins. Lahat po yung kabuuan 2x3 ang ginamit at nakaubo sila dito ng 40 piraso. And then guys, sa color roof, ito po ay color roof long span rib type at 0.5 po ang kapal. At ayon po kay Sir, kabuuan po ang nagamit dito ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Yan po yung buo ngayong color roof. And then ito po ang hinihintay ng lahat, yung metal cladding. Magkano ba ang nagastos dito about sa metal cladding? So sa metal cladding po, kabuuan dito sa buong bahay ay gumastos ng halagang 23,000 pesos. Yan, sa metal cladding po yan. And then dito po yung gutter ay nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Yan po yung gutter box. And then yung roll up ay nagkakahalaga ng 15,000 pesos.
And then guys, dito po sa mga sliding windows kabuuan sa bahay ay gumastos ng 8,000 pesos. So yan po yung mga detalyeng ibinigay sa atin ni contractor na si Sir Raymond. At ang tanong nga, ito kabuuan, magkano na nga ba ang nagastos dito, labor and materials ni Ma'am Alice na kung saan siya po ang owner ng bahay na ito. So ayon po dito sa details, lahat po kabuuan labor and materials at ito nga nakalista po dito sa floor plan kasama ng mga materyales. Kabuuan ito, labor and materials ay gumastos na po ng halagang 320,000 pesos. So bali yan na po ang inabot ng budget na 320,000 na may tindahan at naka-sliding windows na titirahan na po. And then hindi pa po siya naka-double wall. And yan nga, once again, congratulations po Ma'am Alice Morales na tunay ang napakasarap ng feeling na ngayon na meron na po kayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. And guys, ito po yung floor plan at gawa ni Sir Raymond. At if ever na interesado kayo, kontakin nyo po siya at mag-message po kayo sa kanya or mag-comment dito sa ating comment section. Thank you.